Ang bawat pagpapala ay biyaya ng Diyos, hindi lamang bunga ng sariling kakayanan. Mas delikado ang pusong nakakalimot sa Diyos kaysa sa pusong dumaraan sa pagsubok. Habang dumarami ang biyaya, lalo rin dapat lumalim ang pasasalamat at pagsunod sa Panginoon. Natural sa tao ang manalangin kapag may problema. Kapag gipit, may sakit o may pinagdadaanan, madali tayong lumuhod at humihingi ng tulong sa Diyos. Ngunit may isang mas malaking panganib kaysa sa kahirapan, ang makalimutan ang Diyos kapag maayos na ang buhay. Ito ang babala ng Diyos sa Israel. Kapag dumating ang panahon na marami na silang pagkain, maayos na ang kanilang tirahan, at nararanasan nila ang kasaganaan, huwag nilang isipin na sariling lakas at talino nila ang dahilan ng lahat. Ang bawat pagpapala ay biyaya ng Diyos. Ganito rin ang nangyayari sa maraming Kristiyano ngayon. Nung wala pang trabaho, masipag sa panalangin. Nung wala pang pera, laging nasa simbahan. Ngunit nang dumating ang tagumpay, naging abala na. Unting-unting nawawala ang oras ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin at paglilingkod sa Diyos. Hindi sila tumalikod sa isang iglap, unti-unti lamang nilang nakalimutan ang Diyos. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, ari-arian o tagumpay. Ang tunay na pagpapala ay ang pusong nananatiling mapagkumbaba, mapagpasalamat at malapit sa Panginoon. Kahit gaano karami ang biyayang tinatanggap, ang buhay na ibigay ni Kristo ay hindi lamang masaganang pamumuhay sa material na bagay, kundi saganang buhay na puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan at katapatan. Kung pinagpapala ka ng Diyos ngayon, huwag hayaan ng mga pagpapala ang maging dahilan para lumayo ka sa nagbigay nito. Mas kilalanin mo siya, mas purihin mo siya, at mas ipakita mo sa iba ang kanyang kabutihan sa pamagitan ng iyong buhay.